Sa Belle's POV. Lumabas ako na matapos akong kumain. Dala ko yung tray papunta sa kusina. Nagugas ako, taglinis na rin sa kusina. Na matapos ako sa living room naman ako naglinis. Aminado ako na sa paglilinis ako sanay at hindi sa pagluluto. Kaya nahihiya ako kay senyorito. Ako ang katulong pero siya nagluluto. Gabi na pero hindi pa lumalabas si Manong. Itinuloy ko na lang ginagawa ko. Maya-maya bumukas ang pinto niya. Fresh na fresh at bagong ligo, mukhang may lakad ito. Diretso lang tong lumabas. Kung sa bagay, bakit naman siya magpapaalam sa akin? Pagkatapos ko na imupo sa sahig ay nagbukas ako ng TV dahil gusto ko nang manood. Di na rin ako kumain dahil hindi naman ako nagugutom. Di ko namalay nakatulog na pala ako. Nagulat na lang ako na may pumasok at ang ingay. Nang idilat ko ang mata, bumungad sa akin si Manong na may kahalikan na babae at hindi si Mel. Napayoko ako dahil ayokong makita. Kainis naman si Manong, ang landi. Bakit pa hindi sila pumasok sa kwarto? Tumayo ako para mag-exit nang napatigil sila at tumingin sa akin. Ngumiti ako sa kanila. Sorry po, pasok na po ako ng silid ko. Pagpatuloy niyo na lang pong ginagawa ninyo, bye. Sabi ko sabay takbo papunta sa silid ko. Pero ang malas naman dahil nailak ko. Pinaghahampas ko na yung pinto sa inis ko. Tigilan mo na yan, Manang, at baka mabalian ka pa. Sabi ni Manong sa likuran ko. Napapitlag ako na sumagi sa baso niya ang braso ko. Kinabahan pa ako, yun pala, bubuksan lamang niyang kwarto ko. Naramdaman ko ang hininga niya sa bato ko dahil nakayuko siya, hanggang sa lumapat ang labi niya sa balat ko. Para ako napasa sa pagdampi niya. Senyorito, ano pong ginagawa ninyo? Tanong ko sa kanya. Dito sumasagot sa akin. Senyorito? Tawag ko pero hindi siya sumasagot. Hindi rin siya gumagalaw. Ala, senyorito, bakit kayo natulog? Paano na yung kasama ninyo? Tanong ko sa kanya kahit alam ko na tulog siya. Ang bigat niya eh. Ang tangkad ba naman ng lalaki? Lumingon ako pero wala na doon. Ang babaeng kasama niya. Hindi ko na mamalay na wala na siya. Ang bigat mo naman, Manong. Reklamo ko kasi alam ko hindi niya ako naririnig. Kahit hirap na hirap ako dalhin siya sa kwarto niya, nakaraos naman ako. Pinahiga ko siya sa kama niya. Pagkatapos release ko ang sapatos niya, kinumutan ko siya bago ako lumabas. Binagsak ko ang katawan ko sa kama ko dahil nanakit ata ang balikat at ang likod ko. Si Manong talaga nagdala pa ng babae pero natulog lang. Wala sa sariling bulalas ko. Ipinikit ko ang mata ko para matulog na. Kinabukasan maaga ako ulit nagising. Susubukan ko ulit na magluto. Gusto ko matuto magluto ng mga simpleng pagkain. Wala akong cellphone na po pwedeng gamitin para makapanood online. Siguro itlog na lang iluluto ko at nagsaing na ako. Nagulat pa ako napatingin ako sa pintuan dahil nakatayo doon si senyorito. Good morning po, senyorito. Bati ko sa kanya. Morning. Sagot na sa akin bago pumunta sa dispenser para kumuha ng tubig. Nagbukas to ng ref at kumuha ng mga sangkap. Ako naman ay tahimik lang na nakatingin sa kanya. Parang nahiya talaga ako dahil siya dapat ay ipinagluluto ko. Tumabi ako sa kanya kasi gusto ko manood kung paano siya magluto. Alam ko na napapansin niya ako kaya lumayo ito ng kaunti. You can help me if you want, sabi niya sa akin. Talaga po? Masayang tanong ko sa kanya. You can also watch online. There's a lot of cooking videos there, sabi niya. Gusto ko po yun kaya lang wala pong internet ang cellphone ko at panahon po ito ni Kopong-Kopong, sabi ko sa kanya. You don't have phone? Tanong niya sa akin. Meron po kaya lang panahon pa po ng lolo ko yung phone ko. Nakangusong sabi ko. Bigla itong tumawa ng malakas. Napangiti naman ako dahil ngayon ko lang siya nakitang umiti. Hindi lang itik dahil tumatawa siya. Ang gwapo niyo kapag masaya kayo. Wala sa sariling sabi ko. Ang laki ang mata ko na ma-realize kong sinabi ko. Napatigil din to sa pagtawa at nakikita ko na mumula ang mukha niya, pababa sa leeg niya. Nakita ko rin na panunok ito. Sinampal-sampal ko pa ang bibig ko habang pinapagalitan ko ang sarili ko. Hiyang-hiya ako sa mga oras na to. Tumikim muna to bago nagsalita ulit. You can use my phone. Sabi niya sabay abot ng cellphone niya. Wag na po. Hindi rin ako marunong gumamit niyan. Baka masira ko lang po yan. Pagtanggi ko sa kanya. Kaya ito na ang gamitin mo para masanay ka. I can teach you also if you want. Dagdag pa niya. Napaisip ako kung hihiramin ko ba. Mamaya na lang po ako magpapaturo sa iyo kapag tapos na po kayo magagahan. Sabi ko. Okay. Tayong sagot niya sa akin. Ang galing niya magluto. Sabi niya spicy stew daw ang luto niya.
Kapag may hangover siya, yun daw ang kinakain niya. Kumuha naman ako ng notebook at ballpen kasi isusulat ko kung paano niya niluto. Pasalamat din ako dahil hindi ito masungit sa akin. Mabait pala siya ng very very light, kagaya ng lagi kong sabi, light lang. Nag-ayos ako ng mesa para makakain na siya. Naglagay ng plato at ipinagtimpla ko siya ng kape. Manang, bakit isa lang ang plato dito? Biglang tanong niya pa sa akin. May kasabay po ba kayo? Saglit po, kukuha ko ng isa pa. Sabi ko at nilapag ko rin ang plato at baso. Why are you still standing there? Tanong niya sa akin. Po? Nagtatakang tanong ko pa sa kanya. Sabayan mo ako. Starting today, sabay na tayong kumain. Sabi niya. Pero hindi po pwede, senyorito. Sabi ko sa kanya. Who said that? Galit na tanong pa niya. Ay, ayan na naman siya eh. Galit na naman siya. Ako po, hindi po kasi maganda. Nakasabay niyong kumain ng katulong ninyo. Sabi ko sa kanya. Ayaw mong sumabay sa akin? Okay, fine. Babawasan ko na lang ng 5,000 ang sahod mo. Sabi niya kaya nataranta ko. 5,000? Ang laki naman. Pero, hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil, how about 10,000? Pwede na ba yung kaltas? Binawasan pa niya kaya mabilis akong umupo. Ay, Diyos mio kasi. Ang totoo po, gustong gusto ko talagang may kasabay kumain. Ang sarap pa naman ng pagkain. Naku, sira ang diet ko nito as in. Hala sir, tara, kain at baka magtampo ang grasya. Sabi ko habang nilalagyan ang plato niya ng kanin. Kung di pa tatakutin, hindi ka susunod. Dami pang sinabi. Pabalong na sabi ni Karim. May sinasabi po kayo, senyorito? Don't mind me, just eat. Pasupladong sabi niya. Kaya kumain na lamang ako. Masarap ang luto niya kahit maanghang. Grabe ang pawis ko habang humigop ng sabaw, kaya tinali ko ng mataas ang buhok ko. Napanunok naman si Karim na makita ang makinis at maputing leeg ni Isabel. Napainom siya ng isang basong tubig. Pagkatapos namin kumain ako nagligpit at nagugas dahil trabaho ko rin naman talaga yun. Wala naman lakad sa senyorito ngayon kaya naisip kong magpapaturo na lang ako sa kanya kung paano gamitin yung phone niya. Naligo muna ako pagkatapos lumabas na ako. Dahan-dahan pang paglapit ko sa kanya kasi nanonood to ng TV ngayon. Para kung balerina ako maglakad dahil nakatingkayad ako. Umupo ako sa sahig at siya naman isa sofa. Tahimik lang ako. Nahiya rin kasi ako makipag-usap sa kanya. Nakafocus lang ako sa movie na pinapanood namin. Shocks, nagulat ako at may kissing scene. Yumuko na lang ako dahil ayoko nang panoorin. Alam ko naman sanay sa senyorito kasi kagabi may kahalikan nga siya eh. Nabigla ako nung binabangga na senyorito ang balikat ko. Yun pala inaabot niya sa akin ng phone niya. Napanunok pa ako dahil hindi ako makapagsalita. Nahihiya din ako. Noong hindi ko pa kinukuha sa kanya, umupo ito sa tabi ko. Nalalanghap ko ang pabango niya na alam kong mamahalin. Kahit siguro hindi ito maligo, mabango pa rin to eh. Okay, let's start. Sabi niya sabay kuha ng kamay ko at lapag ng phone niya. Senyorito, nakakatakot naman pong hawakan yung phone niyo eh. Alam ko po mamahalin to eh. Sabi ko sa kanya. Sobrang ganda kasi talaga ng phone niya eh. Paano ka matututo kung di mo hahawakan? Sabi naman niya sa akin. Sabi ko nga po. Okay, let's begin. Sabi niya ulit sa akin. Senyorito, okay lang po ba sa inyo naturuan ako? Nakakaya po kasi eh. Tanong ko sa kanya. Dahil iyon ang nararamdaman ko. Huminga to ng malalim at lumapit sa akin. Halos maduling naman ako sa lapit ng mukha niya. Sigurado ako. Sagot niya sa akin kaya't nalanghap ko ang mabango niyang hininga. Tinikom ko ang bibig ko at napanunok pa ako. Umiwas din ako at nakatagilid na ako sa kanya. Pinakiramdaman ko siya na sa tingin ko ay wala na siya at lumingon akong bigla. Pero wrong move dahil nandyan pa siya. Saktong naglapat ng mga labi namin sa isa't isa. Nanigas ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Akmang lalayo ako nang gumalaw ang labi niya. Biglang may dumari na kakaibang init sa loob ko. Nagsimula rin siyang halikan ako. Dahil nga wala akong karanasan, wala akong ginawa. Tumigil to at sinabing, "Kiss me back, babe." Utos niya sa akin at muling inangkin ang labi ko. Tutugon na nga sana ako at bala ko ng gayahin ang ginawa niya. Na maalala ko na may pa siyang kahalikan. Tinulak ko na siya. Senyorito, huwag niyo akong itutulad sa mga naging babae mo. Sabi ko sa kanya at tumayo para pumasok sa kwarto ko. Pinagsasampal ko ang bibig ko dahil sa katangahan ko. Kahit nagwapo siya, aalalahanin mo marami siyang nahalikan. Kastigo ko sa sarili ko. Naibato ko sa kama ang phone niya dahil hawak ko pa rin pala to hanggang ngayon. Pero nilapitan ko rin naman at pinagmasdan ng mabuti. Kinuha ko ito at nagsimula na ako magpipindot.
Sorry, pati tuloy ikaw na pagbuntulan ko. Hindi ka pa naman sira, no? Kausap ko sa phone niya. Natuwa ako kasi okay naman at mabilis ko tong natutunan. Ganito lang pala ito, hindi naman pala mahirap gamitin. Hinanap ko ang camera at itinapat ito sa akin. Pinindot ko ang bilog sa gitna sabay smile. Alam ko kasi na minsan nagsiselfie kami ni Ate Chari sa mansyon. Ang ganda dito sa camera, ang linaw kasi ng kuha eh. Siguro pwede ko ipasa kay Manong to kapag nakabili ako ng cellphone. Kahit nahihiya ako sa nangyari, lumabas pa rin ako dahil nagtatanghalian na rin. Senyorito? Tawag ko sa kanya. Pero hindi to sumagot sa akin kaya tinawag ko ulit. Senyorito, ito po pala ang phone nyo. Nadala ko po pala kanina. Sabi ko sa kanya pero nanatili itong walang imik. Nagalit kaya siya sa akin? Tanong ko pa sa sarili ko. Bahala siya kung galit siya. Pumasok ako sa kwarto ko at nabihis ang damit pang alis. Ang alam ko malapit lang ang mall dito at may natitira pa naman sa pera ko. Kaya balak kong bumili ng school supplies kahit na konti lang. Daan-daan ako lumabas at di na ako nagpaalam sa kanya. Habang nasa jeep ako, binabagabag ako dahil hindi ako nagpaalam. Baka kasi magalit pa to sa akin. May parating nagsasabi na mali at di ko napaalam. Pero may bumubulong din na tama lang yun dahil ayaw naman niya akong kausapin. Pagbaba ako sa jeep, pumasok agad ako sa mall. Cab Super Mall ang pangalan ng mall. Malaki to at malawak, napakaganda rin sa loob. Kaya aliw na aliw ako habang pinagmamasdan ng mga butik. Pumunta ako ng bookstore at nagbasa ako ng ilang books. Pagkatapos tumuloy ako sa school supply section nila. Namili ako ng ilang gamit paglabas ko ng bookstore. Pumunta rin ako sa food court para doon kumain. Nakatakam ako sa siomai, donut at buko juice kaya yun lamang ang binili ko. Gusto ko sanayin ang sarili ko para sa susunod. Alam ko na mga dapat kong gawin. Naalala ko si nanay at ang kapatid ko. Balang araw kakain kami sa sikat na restaurant, yung Griffin's Diner. Pero sa ngayon sisikapin ko maging maayos ang pag-aaral ko at ng kapatid ko. Tumambay muna ako doon bago nagdesisyong umuwi. Paglabas ko sa mall may bumangga sa akin. Nagulat ako dahil si Sandrix pala ito. Sabrina? Gulat din na sabi niya. Bati ko sa kanya. Hi kuya. Oh hi. Binati niya ako pabalik. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya pa sa akin. Bumili lang ako ng mga gamit. Sagot ko naman sa kanya, tsaka ako pinakita ang paper bag na dala ko. Pauwi ka na ba? Pwede ba kitang isabay? Tanong niya sa akin at inulok na rin ako kung sasabay niya ako. Oo, pauwi na rin ako eh. Sagot ko sa kanya. Sabay ka na sa akin, ihahatid kita sa inyo? Naku wag, magje-jeep na lang ako. Baka makaabala pa ako sa iyo eh. Sagot ko sa kanya. Now I insist, sumabay ka na. Sabi niya kaya napatango na lamang ako. Nakakaya naman dahil di naman kami magkakilala. Tapos sasabay ako sa kanya? Pero mukha naman siyang mabait kaya pumayag na rin ako. Sinabi ko sa kanya ang lugar at nagulat ako dahil dito rin siya nakatira. Nakikita na lang ako sa boss ko. Sabi ko sa kanya. Are you okay there or safe? Nag-aalalang tanong niya. Oo naman, mabait yung boss ko at di naman niya ako gagawa ng masama. Sabi ko sa kanya. If you need help, just call me. Sabi niya sabay abot ng calling card niya sa akin. Pagdating namin sabay rin kaming pumasok sa elevator na una na akong bumaba sa kanya dahil 6th floor pa siya. Kumaway ako sa kanya dahil kumakaway siya sa akin pero nagulat ako na maglalakad na sana ako. Papunta sa unit ni Manong na makita ko siya, masama ang tingin sa akin. Kinabahan akong bigla. Nakita kaya niya kami ni Sandrix? Pero wala naman kaming ginagawang masama. Tatanggalin kaya niya ako sa trabaho. Para ng pag-aaral ko. Kabilin-bilinan pa naman niya na wag ako makikipag-usap sa ibang mga lalaki. Ang dami ko naiisip ngayon. Natatakot din ako dahil saan ako pupunta kapag pinalayas niya ako. Napaintag ako na malakas sa sumara ang pinto dahil padabog tong pumasok. Sus Mariosep! Bigla akong bulala sa pagkagulat. Nagot ako ngayon. Tanging sabi ko sa sarili habang mabagal na lumalapit sa unit niya. Nanalangin ako na sana hindi ito magalit ng sobra. Karim's POV. Umalis ako at nagpaalam sa kanya. Masaya kami nag-inuman ng mga kaibigan ko. Si Larry, Ramiel at Roger. Thunder, kasama ko na nagpa-party sa bar. Normal na sa akin na may mga babaeng lumalapit sa akin. Sa amin kami na lang na tatlo ang hindi nagsaseryoso pagdating sa babae. Iba talaga kapag gwapo. Pangaasar sa akin ni Larry. Of course. Mayabang pang sagot ko sa kanya. Ako, si Roger at Thunder. Kami mga walang sinaseryoso.
Takot kasi kami sa commitment. May lumapit sa aking babae. I want you. Bulong sa akin ng babae. Be ready, honey. You will scream tonight. Bulong ko rin sa kanya. I am born ready, prof. Malanding sabi niya. Siyempre, pinagbigyan ko. Sa kotse pa lang nakaisa na kami. Ah, prof. Gifted mo talaga. Saad ng babae habang gumagalaw sa akin. I will take that as a compliment, honey. Sabi ko naman dito. Patuloy siya sa ginagawa niya hanggang sa nakaraos na ito. Ako naman pinaalis na siya sa kandungan ko at agad nang nagsuot ng proteksyon. Mahirap na biglang dumami ang lahi ko. Ako na ang gumalaw sa amin hanggang sa nakaraos na ako. Nagmaneho na ako papunta sa kondo ko. Siguro tulog na si Manang kaya magdadala ako ng babae sa unit ko. Masasanay din siya katagalan. Ayokong maging malapit siya sa akin. Pagpasok namin sa unit ko, naghalikan na kami. Natigil lang kami na nakita ko si Manang. Mabilis itong tumakbo papunta sa kwarto niya pero nailak pala niya. Habang abala si Manang sa paghampas ng pintuan niya, kinausap ko ang babae. Miss, I think you need to go. Sabi ko sa kanya. Why? We're not done yet. Sabi niya habang inaakit ako. We're done already. You can go now. Walang emosyon na sabi ko sa babae. Nawala na rin kasi ang kagustuhan ko na makipagtalik sa kanya. Padabog itong lumabas. Ako naman kinuha ang susi sa drawer. Hindi naman ako sobrang lasing. Lumapit ako kay Manang at ipinasok ko ang susi pero hindi ako makakonsentrate sa ginagawa ko dahil naaakit ako sa makinis niyang balikat. Nakatali kasi ang buhok niya at litaw na litaw ang makinis niyang balikat sa pambahay na suot niya. Nilapit ko ang labi ko sa balikat niya. Shit! Dahil kaagad na nag-react ang sandata ko. Alam ko na ginigising niya ako pero nagkunwari akong tulog hanggang sa parang hinihilik na ako. Hindi ko na malayan na sumunod na pangyayari basta ang alam ko, pagising ko nasa kama ko na. Medyo masakit ang ulo ko kaya naisip ko magluto ng spicy stew. Yun kasi ang kinakain ko kapag may hangover ako. Paglabas ko nakita ko tong abala sa pagpiprito ng itlog. Uminom muna ako ng tubig at pagkatapos kumuha ko ng mga ingredients sa fridge. Tinuruan ko rin siya na magluto. Nang sabihan ko siya na manood online ng mga video recipe at sinabi niyang walang internet ang phone niya. Kaya tinanong ko siya kung may phone ba siya. Hindi ko maiwasan na matawa sa sagot niya, kaya inalok ko na lang ang phone ko na gamitin niya. Ayaw pa sana niya sumabay sa akin pero tinakot kong kakaltasan kong sahod niya, kaya mabilis nang umupo at sumabay sa akin sa breakfast. Pumasok ako sa kwarto ko para maligo, dahil mamaya tuturuan ko siya gumamit ng phone ko. Paglabas ko wala na siyang kaba. Umupo muna ako at nanood ng movie. Paglabas niya, dahan-dahan tong umupo sa sahig. Gusto ko siyang hatakin papunta sa tabi ko pero nagpigil ako. Napaka-inosente niya dahil yung nasa part na ng kissing scene, nagtakip ito ng mata. Napangiti naman ako. Naalala ko tuloy nung hinalikan ko siya dati. Shit, ito na naman ako. Para hindi to mailang, umupo ako sa tabi niya. Nahihiyatong ko rin ang phone ko kaya't lumapit pa ako sa kanya. Umiwas ito ng tingin at dahil doon malaya akong napagmasdan ang mukha niya at lalo na mapapulan niya ang labi. Hindi ako umalis dahil syempre alam ko, anytime lilingon siya sa akin. Tama nga ako dahil saktong-sakto sa labi ko ang labi niya. Inalikan ko siya pero masyado siyang halata na wala pang karanasan dahil hindi man lang siya tumugon kaya inutusan ko pa siya. Hindi ko inaasahan ang mga sumunod niyang sinabi na wag ko raw siyang itutulad sa mga babae ko. Mabilis din tong pumasok sa room niya habang daladala niya ang phone ko. At dahil aminado ako sa kagaguhan ko, pumunta na lamang ako sa kusina para magluto ng lunch namin. 2 araw pa lang kami magkasama pero pakiramdam ko mahihirapan akong makasama pa siya na matagal. Matagal itong nasa loob ng kwarto niya. Nang lumabas naman ito at inabot sa akin ang phone ko, hindi ko siya pinansin dahil ngayon lang ako tinablan ng hiya. Ang dami ko na nahalikan na babae, pero labi niya ang kakaibang lasa dahil sobrang tamis para sa akin. Para tong candy na nais kong tikman pa palagi. Dahil na rin hindi ko siya pinansin, lumabas ito sa kusina. Pagkatapos ko magluto, inintay ko siyang lumabas. Pero wala na kaya nag-check na lang ako sa phone ko. Nagulat pa ako dahil ang dami niyang selfie at ang lahat ng kuha niya ay nakangiti at ang ganda niya. Ano bang ginagawa mo sa akin? Bakit napapangiti mo ko? Tanong ko sa larawan niya. Nagtataka na ako dahil wala pa rin lumalabas kaya't kumatok na ako pero wala pa rin sumasagot. Wala akong choice kaya't binuksan ko na ang pinto
At wala nga siya. So umalis siya at saka nagpaalam sa akin. Hindi na ako mapakali kaya't lumabas na ako. Di na rin ako kumain dahil nawalan na ako ng gana. Tumambay ako sa lobby pero wala pa rin hanggang sumapit ng gabi at nagpasya na ako na bumalik na sa unit ko. Pero nung nasa hallway na ako narinig ko pa ang pagbukas ng elevator. Dahil wala akong pakialam pero ngayon napalingon ako. Sabay kaming napaungol na naging mapusok pa ang halikan namin. Parang sinisilaban na ang katawan ko. Kahit ayoko pang tumigil ginawa ko dahil baka iba na ang marating namin. I think we need to stop now. Go to your room now. Utos ko sa kanya. Akmang tatalikod to nang hapitin ko ulit siya, tinilikan ko siya. Tumugon naman ito. Nakahawak ako sa malit niyang bewang habang nakakapit naman siya sa braso ko. Nang bitawan ko siya, mabilis ang tumakbo papunta na silid niya. Na ma-realize ko ang ginawa ko, mabilis akong pumasok sa room ko. Diretso ng shower para patayin ang init na nararamdaman ko. Shit, hindi pwede to. Magiging professor niya ako kaya ngayon pa lang dapat ko nang pigilan ang sarili ko. Sabi ko pa sa sarili ko. Mabilis ako naligo at umalis ng kondo. Gusto ko muna magpalamig kaya pumunta ako sa kondo ni Miel. Habang nagmamaneho, hindi ko maiwasang hawakan ng labi ko. Bigla ko napangiti sa kalokohan ko. Sa Belle's POV. Di ako makapaniwanan na bumigay ako. Pagpasok ko sa kwarto, sinabunutan kong sarili ko sa kalandian ko. Kakasabi ko lang ayoko matulad sa mga babaeng niya. Pero ako naman to bigay na bigay sa kanya. Para na bukas anong gagawin ko? Nakakainis pa dahil napahipa ata ako Dahil basang-basa ang pang ibaba ko ngayon. Mabilis ako pumunta sa banyo para magbihis. Kasalukuyan ako nakatingin sa salamin. Wala sa sarili na pahawak ako sa labi ko. Ganon pala ang pakiramdam kapag nakikipaghalikan. Bakit ang sarap niyang humalik? Ang lambot ng labi niya. Hanggang ngayon, pakiramdam ko, magkadikit pa rin ang mga labi namin. Sa Belle, tumigil ka na, kalimutan mo yon. Huwag kang magtitiwala sa mga pahalik-halik niya. Galawang babaero yun Hindi kanya type dahil isa kang manang. Kumbinsi ko pa sa sarili ko. Hoy puso, tumigil ka na nga. Kanina pa mabilis ang tibok mo baka magkasakit na ako niyan. Saway ko sa puso ko na hanggang ngayon, malakas pa rin ang kabog. Sumampa ako sa kama ko at nagpagulong-gulong. Hanggang sa nahulog ako. Aray! Sabi ko habang hinihimas ko ang balakang ko. Stop na nga dahil baka mapilayan pa ako kapag hindi pa ako tumigil. Tumayo ako at sumampang muli sa kama ko na maalala ko ang pinamili ko. Nabilis ako lumabas para kunin sa sala. Tahimik ang buong paligid. Bago ako pumasok ng silid ko, tumingin muna ako sa pinto niya. Nandyan kaya siya? Tanong ko sa sarili. Nakakabingi ang katahimikan. Next week, uuwi muna ako sa amin. Hindi pa ako nagpaalam kay Manong pero kay Senyora nagpaalam na ako. Gusto ko kasi umuwi muna dahil magsisimula ng klase in 2 weeks. Matagal ko silang hindi makikita kapag naging abala ako sa pag-aaral ko. Nakaiga lang ako sa kama pero hindi ako makatulog. Buong magdamag yata gising ako Napabalikwas ako ng bangon nang tingnan ko ang wall clock, 11 na ng tanghali. Patay ako nito. Paglabas ko, bumungad sa akin si Senyorito at Miel na nakaupo sa sofa habang naghahalikan. Napakababaero niya talaga dahil kagabi akong hinahalikan niya pero ngayon iba na naman. Di bale, yun na ang huling beses na mahahalikan niya ako. Ibibigay ko lang ang halik ko sa magiging boyfriend ko. Dumaan ako sa tabi nila. Dumiretso ako sa kusina para uminom ng tubig. Sa totoo lang, nahihiya akong kumain dahil hindi ako marunong magluto. Naglinis na lang ako ng kusina pati na rin ng banyo. Pagkatapos sa sala naman, wala na sila doon kaya ang alam ko nasa kwarto na siguro sila. Tahimik naman at wala ako naririnig kaya't nagpatuloy ako sa paglilinis. Ang daming kalat. First time na ganito kakalat dito. Parang sinadya naman niya nalagyan ng kalat. Kakatapos ko lang lumabas sila. Ang ganda ng ngiti ni Mel habang nakakapit sa braso ni Manong. Manang, clean my room. Utos niya pa sa akin. Okay po, senyorito. Sagot ko sa kanya. Pumasok ako at bumungad sa akin na magulong kwarto. Parang nadaanan ng bagyo. Nagkalat ang mga damit pati na yung kumot. Ano kayang ginawa nila at ganito kakalat ito? Hay, makaalinis na nga. Sinimulan kong damputin ang mga damit nila na nagkalat. Nilagay ko na sa laundry basket. Basa rin ang kumot at bedsheet kaya tinanggal ko na rin. Sa tabi may plastic na nakakalat. Parang nandidiri ako dahil amoy Zonrox. Parang ayaw ko pang damputin. Ganito ba sila kapag magkasamang kalat nila? Lumabas ako para kumuha ng bagong kumot at bedsheet. Hindi ko na lang sila tiningnan. Diretso lang ang lakad ko. Naririnig ko ang tawa at tili ni Miel na nagbibigay ng inis sa pandinig ko.
Pagbalik ko, ipinagpatuloy ko ang paglilinis. Hapon na ako natapos, hindi ko alam pero hindi na ako nakakaramdam ng gutom. Inayos ko na ang mga labahin dahil magpapalaundry pa ako. Ang bigat ng mga kumot pero kaya ko naman buhatin. Senyorito, aalis po muna ako para magpa-laundry. Paalam ko sa kanya. Hindi ito sumagot at pumasok siya sa kwarto. Paglabas niya, nagabot siya ng pera para pambayad ko. Nahihirapan man ako, kinaya kong buhatin ang lahat ng mga labahin ko. Pasalamat na rin ako dahil dito lang din sa baba ang laundry area. Habang hinihintay ko ang mga labahin na matapos, nakikinig ako sa music. Ang ganda kasi may free music. Lumabas muna ang nagbabantay kaya ako na lang ang natira. Hindi ko alam pero parang hinihikayat ako ng tugtog na sumabay. Tumayo ako at nagsimula na ako na sumayaw. Napangiti ako dahil hindi ko inaasang mararamdaman ko ulit ang ganitong pakiramdam. Noong buhay pa si tatay, nung bata pa ako, may sayawan lagi sa amin at madalas ako sumasali sa mga contest. Minsan nagtataka pa sila dahil ang galing ko raw sumayaw, parang isang professional ballerina daw ako. Madalas kahit anong tugtog sinasayawan ko. Kung kami naging mayaman siguro, matutupad ko ang pangarap ko na maging ballet dancer. Napatigil lang ako nang may marinig akong palakpakan. Nang lumingon ako, nakita ko si Sandrix at yung babaeng nagbabantay na nakatayo sa hindi kalayuan. "Wow, you're amazing," sabi sa akin ni Sandrix. "Salamat po kuya, nakakahiya po," sabi ko sa kanya. "Bakit ka naman mahihiya? Magaling ka kaya? Kala ko nga ballet dancer ka eh," sabi niya pa sa akin. "Hindi po, libangan ko lang po ito," sagot ko pa sa kanya. "Maganda yan, pwede kang maging ballerina sa future." Nakangiting sad niya pa sa akin. Maglalaba din pala ito. Pagkatapos itong ilagay ang mga labahin niya at umupo ito sa tabi ko. Ang gwapo niya at alam ko na katulad din siya na senyorito na babaero. Mayaman din ako to kaya sigurado ako doon. "May dumi bang mukha ko?" Tanong niya pa sa akin. "Wala po." Mabilis naman sagot ko sa kanya. "Akala ko kasi may nakita kang dumi. Huwag mo na ako ipupo kasi bata pa ako. 2 years na naman ang gap natin, pwede mo akong tawagin na Jex or Cab," sabi niya. "Cab?" Nagtatakang tanong ko sa kanya. "Yeah, cause my full name is Sandrix Cab." Pagbibigay alam niya sa akin. "Wow, ang ganda naman ng name mo. Teka lang, kapilido mo yung mall na pinuntahan ko," sabi ko sa kanya. Ngumiti lamang to. Masaya naging kwentuhan namin. Nang matapos ako, sakto ding tapos na rin siya. Sabay na kaming lumabas at sumakay sa elevator. Tinulungan pa niya ako na magdala ng mga kumot. Gusto pa sana niya ako ihatid pero tumanggi ako. Baka naman magalit lalo sa akin sa senyorito. "Bye, Cab. Thank you." Paalam ko sa kanya. "Bye." Kaway niya sa akin. Binuksan ko ang pinto. Nagulat ako dahil nakatingin sa akin sa senyorito ng masama. "Bakit ang tagal mo?" Naiinis pang tanong niya. "Sorry po," sabi ko sa kanya. "Seryoso ka ba talaga sa trabaho mo? O baka gusto mo lang makipaglandian kay Sandrix?" May himid ng galit ang boses niya. Nalaman pala niya na nag-uusap kami. Hindi ko na nagawang sumagot sa kanya dahil hindi ko inaasahan na sumunod na nangyari dahil ang labo na ang paningin ko at biglang dumilim. Ano kaya ang nangyari kay Isabel matapos siyang harapin si Karim? Bakit kaya nadadala pa rin ng babae si Karim, gaya may kakaiba na siyang nararamdaman para kay Isabel? At si Sandrix, ano kaya magiging papel niya sa buhay ni Isabel? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.